Magandang araw mga manong, ating tunghayan ang nakakaantig na kwento ng romance sci-fi Japanese movie na pinamagatang, Fortune's Eye, halina't panoorin natin. Sa simula, makikita natin ang isang batang lalaki na si Shinichiro, matapos itong makaligtas mula sa pagbagsak ng eroplano, hinahanap nito ang kanyang mga magulang ngunit di niya ito matagpuan. Ilang sandali isang batang babae ang narinig niyang umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Ang bata ay may malabong imahe, at tulad ni Shinichiro, namatay din ang mga magulang nito sa bumagsak na eroplano. Maraming taon ang lumipas, nagtrabaho ang binata ng si Shinichiro sa isang car shop na pagmamay-ari ni Tetsuya, na tumatayo na parang kanyang ama. Labis na humahanga si Tetsuya sa kasipagan ni Shinichiro kaya't inalok niya ito na maging manager sa isa nilang branch, subalit tinanggihan niya ito dahil para sa kanya, ay hindi daw siya kwalipikado sa posisyon. Sa kabilang banda, ang katrabaho niyang si Kaneda ay labis na naiinggit sa kanya dahil sa special treatment na nakukuha ni Shinichiro kay Tetsuya. Isang araw, nagkainitan ang dalawa nang subukang sirain ni Kaneda ang workstation ni Shinichiro, ngunit dahil ayaw ni Shinichiro ng gulo ay hinayaan na lamang niya ito. Gayunpaman, nasira ang kanyang telepono dahil sa pagkakatulak sa kanya ni Kaneda. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa pinakamalapit na cellphone repair shop upang ipaayos ang kanyang telepono. Dito nakilala ni Shinichiro ang dalagang si Ai. Tinanong ni Ai kung anong klaseng telepono ang hinahanap ni Shinichiro, ngunit sinabi ni Shinichiro na hindi siya nagpunta doon para bumili kundi magpapaayos lamang siya ng kanyang telepono. Nang tingnan ni Ai ang telepono ni Shinichiro, sinabi niyang hindi na ito maaayos pa at sa halip, ay pinalitan na lamang niya ng bago ang screen nito bilang pabor. Nagpasalamat si Shinichiro at umalis, ngunit ang magandang mukha ni Ai ay hindi na maalis sa isip niya. Kinabukasan, habang sakay ng bus, bigla niyang napansin ang kamay ng isang lalaking pasahero na malabo o transparent. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, nagkaroon na si Shinichiro ng ganitong kakayahan na malaman kung kailan mamamatay ang isang tao sa pamamagitan ng malabong imahe ng kanilang pangangatawan. Dahil dito, natitiyak niyang ang lalaking pasahero ay malapit ng mamatay, ngunit ang masama ay wala siyang magawa para pigilan ito. Isang gabi, matapos ang trabaho, naglakad siya sa harap ng pinuntahan niya noong cellphone repair shop, at hindi maiwasang hanapin si Ai. Maya-maya, isang lalaki ang nakabunggo sa kanya at naglakad palayo. Nang lumingon si Shinichiro, napansin niya na ang lalaki ay may malabong imahe ng buo niyang katawan na ang ibig sabihin ay malapit na siyang mamatay. Sinundan niya ang lalaki upang babalaan, ngunit huli na dahil agad itong nabangga ng isang sasakyang dumaan. Nalungkot si Shinichiro dahil wala siyang nagawa para tulungan siya. Kinabukasan sa trabaho, tinanong niya si Mitsu na asawa ni Tetsuya kung ano ang gagawin niya kung may kakayahan siya ng tulad ng sa kanya. Tinawanan lang siya ni Mitsu at sinabi na hindi niya kailanman gugustuhing magkaroon ng ganoong kapangyarihan na makita ang kapalaran ng isang tao. Sa sumunod na araw, muli na namang nagtungo sa cellphone repair shop si Shinichiro upang ipatingin muli ang kanyang cellphone at natutuwa siyang makitang ulit si Ai. Habang nag-uusap sila, napansin niyang malabo ang imahe ng mga kamay ni Ai. Dahil dito, nagpanik si Shinichiro at hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya tumakbo siya palabas ng shop at iniwan nito ang kanyang telepono. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman ni Shinichiro na kailangan niyang gumawa ng paraan para mapigilan ang kanyang pangitain tungkol kay Ai, kaya bumalik siya sa loob at hiniling kay Ai na makipagkita sa kanya pagkatapos ng trabaho. Pumayag si Ai sa kahilingan ni Shinichiro at tinawagan niya ito sa isang malapit na kafe. Nang maglaon, nagkita sila at laking gulat ni Shinichiro nang makita niya na ang mga kamay ni Ai ay buo na at hindi na malabo, tila indikasyon ito na ligtas na si Ai sa kamatayan. Tinanong siya ni Ai kung ano ang gusto nilang pag-usapan, pero sinabi niya na hindi naman ito mahalaga. Nang pilitin siya ni Ai, ipinagtapat ni Shinichiro na nagkaroon siya ng pangitain kanina tungkol sa kanya at nakita nito ang kanyang kapalaran. Sa kanyang narinig, tila naguluhan lamang si Ai at inakalang isang word daw si Shinichiro. Pagkatapos nito, mabilis na humingi ng tawad si Shinichiro kay Ai dahil sa nasayang na oras nito at saka naglakad palayo. Sa labas, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puso na siyang nagpatigil sa kanya. Kinabukasan sa trabaho, naglakad si Shinichiro nang may kumpiyansa patungo sa kanyang among si Tetsuya at sinabing tatanggapin na niya ang trabahong iniaalok nito sa kanya. Ipinagtaka ito ni Mitsu ngunit hindi niya sinasabi ang dahilan ng pagbabago ng kanyang isip. Isang gabi habang nagtatrabaho, dinalaw siya ni Ai at habang nagkwekwentuhan sila, ipinakita ni Ai ang isang balita tungkol sa sumabog na factory. Nagpasalamat si Ai sa kanya dahil kung hindi raw ito tumawag sa kanya noong araw na yun ay maaaring nakasama siya sa mga napahamak sa pagsabog dahil araw-araw siyang naglalakad sa tabi ng factory.
Naalala ni Ai ang sinabi nito na nakikita niya ang kapalaran ng mga tao at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, at simula noon ay napaniwala si Ai sa kakayahan ni Shinichiro, subalit binaliwala ito ni Shinichiro at sinabing nagkataon lamang ang lahat. Kinabukasan, nakita ni Mitsu ang mga tirang kape sa opisina, indikasyon na nagkaroon ng bisita si Shinichiro. Natutuwa si Mitsu dahil nagsisimula ng makipagkaibigan muli si Shinichiro sa kabila ng mga nabigo niyang relasyon noong mga nakaraan sa iba't ibang babae. Samantala, pinagalitan ni Tatsuya si Kaneda dahil sa pagkuha nito sa sasakyan ng isang kliyente sa kanilang shop para gamiting makipag-date, ngunit sadyang matigas ang ulo ni Kaneda at iginigiit kay Tatsuya ang kanyang kasalanan. Dahil dito, pinatalsik siya sa trabaho at sinuntok siya ng kumilos ng masama. Pagkatapos ng insidente, napansin ni Shinichiro na nagsisimulang lumabo ang mga kamay ni Tatsuya. Hindi niya napigil ang magpanik sa nakita dahil alam niyang nasa panganib ang buhay nito. Nang gabing iyon, hiniling niya kay Tatsuya na lumabas para maghapunan kasama siya. Habang naglalakad sila papunta sa restaurant, halos hindi nakikinig si Shinichiro sa sinasabi ni Tatsuya dahil masyado siyang nag-aalala sa maaaring masamang mangyari kay Tatsuya. Maya-maya, sinubukan ni Kaneda na paluin si Tatsuya ng baseball bat, pero iniligtas siya ni Shinichiro na pilit binabago ang kapalaran ni Tatsuya. Dahil naman sa ginawa ni Kaneda, nakatikim ito ng suntok mula kay Tatsuya, subalit ilang sandali lang, muli na namang nakaramdam si Shinichiro ng matinding sakit ng dibdib hanggang sa nawalan siya ng malay, at nang magising siya ay nasa ospital na siya at nasa tabi niya si Mitsu. Pagkatapos, tinanong siya ng doktor kung mayroon siyang sakit na matagal nang nararamdaman nang sumagot si Shinichiro ng wala. Ipinalagay ng doktor na ang nangyari sa kanya ay dahil sa stress. Nang maglaon, habang nasa waiting area si Shinichiro, nakita niya ang isang batang babae na transparent o malabo ang pangangatawan. Sinubukan niya itong sundan para babalaan, pero pinigilan siya ng doktor. Napag-alaman ni Shinichiro na pati pala ang doktor ay may kakayahan ding makakita ng mga taong malapit ng mamatay. Nagtungo ang dalawa sa rooftop ng hospital para pag-usapan ang tungkol sa kakayahan na meron silang dalawa. Ipinapaliwanag ng doktor na ang kanilang kakayahan ay tinatawag na Fortune's Eye, at ang mga taong may Fortune's Eye ay mayroong kakayahang makakita ng kapalaran ng mga taong malapit ng mamatay. Gayunpaman, hindi sila mga Diyos o propeta, kaya kung susubukan nilang baguhin ang kapalaran ng taong mamamatay na, ay sila rin ang magdurusa. At ang pagkawala ng malay ni Shinichiro ay resulta ng pagpigil niya sa kamatayan ni Tatsuya. Matapos siyang makalabas sa ospital, pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Ai at niyaya siyang mag-date. Nagkita ang dalawa sa coffee shop gaya ng dati, kung saan matapos mag-usap ng ilang sandali, nagpahayag ng damdamin si Shinichiro na gusto niya si Ai at hiniling kung maaari ba niya itong maging nobya. Nung una nag-alinlangan si Ai, subalit lumipas ang ilang araw na lagi na silang nagde-date, ay nahulog na rin ang loob ni Ai sa kanya hanggang sa tinanggap na niya ang alok ni Shinichiro na maging kanyang nobya. Isang araw, habang sila ay nagpipiknik, ikwento ni Shinichiro kay Ai ang tungkol sa pagbagsak ng eroplano sa unang pagkakataon at sinabi niyang hindi niya alam kung bakit siya lang ang nakaligtas. Sinabi naman ni Ai na ang dahilan ay para magkaroon pa siya ng asawa, mga anak, at maging masaya sa buhay. Napaiyak na lamang si Shinichiro sa mga sinabi ni Ai. Kinabukasan, bumili siya ng singsing para kay Ai, at saka nagpunta rin siya sa ospital para ipacheck ang kanyang puso. Sinabi ng doktor na ang kanyang puso ay nakaranas ng kakaibang uri ng pinsala matapos niyang iligtas si Tatsuya sa kamatayan. Dagdag pa ng doktor, kailangan niyang mag-ingat sa ginagawa niyang pagpigil sa kamatayan ng sinumang nakatakdang mamatay, sapagkat sa lalong madaling panahon, baka siya ang mamatay sa halip na ang mga taong inililigtas niya. Kinabukasan, dumating ang isang mayamang lalaki para kunin ang kanyang pinaayos na kotse sa shop. Napansin ni Shinichiro na malabo ang imahe ng mga kamay nito, pero sa kabila nito hinayaan niyang magmaneho palayo ang lalaki dahil naalala niya ang babala ng doktor sa kanya tungkol sa kanyang kakayahan. Ilang araw ang lumipas, nagpunta siya sa burol ng lalaki, at dito nakaramdam siya ng lungkot dahil wala siyang nagawa para iligtas ito at mas lumala ang kanyang pakiramdam nang makita niyang umiiyak ang anak nito. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Ai kung ano ang problema. Sinabi niya kay Ai na hindi mawala sa alaala niya ang pagbagsak ng eroplano, kung saan nakita niya ang isang batang babae na humihingi ng tulong, pero hindi niya ito nailigtas. Kinabukasan, habang nasa parke, nakita niya ang isang grupo ng mga batang naglalaro kasama ang kanilang guro kung saan ang mga katawan ng bata ay malabo o transparent. Nilapitan niya ang mga ito subalit nang makita siya ng kanilang guro na sinusuri ang mga bata, dinala niya ang mga ito palayo sa kanya. Habang naglalakad, napulot ni Shinichiro ang isang papel na nagsasabing ang mga bata ay pupunta sa isang field trip sa mga susunod na araw at sasakay sila sa tren. Dahil dito ilang araw ang lumipas,
Nagtungo siya sa istasyon ng tren kung saan napansin niyang transparent ang lahat ng mga taong sumasakay sa tren ng alas 7 ng umaga. Kinonekta niya ang mga detalye at napagtanto na sa susunod na araw, ang tren na aalis ng alas 7 ng umaga ay mababangga sa isang lugar at mamamatay ang lahat ng mga pasahero. Ang mas masama pa, si Ai ay sumasakay sa parehong tren araw-araw para pumasok sa trabaho. Nagmadali si Shinichiro para makipagkita kay Ai, at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang hindi siya transparent, pero pagkalipas ng ilang minuto, naging malabo ang imahe ng mga kamay nito. Sa takot na mawala ang kanyang kasintahan, niyakap niya ito ng mahigpit. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Shinichiro para sa isang 3 araw na bakasyon para may iwas niya ito na sumakay sa tren. Pumayag si Ai sa imbitasyon ni Shinichiro at plano niyang humingi ng pabor sa isang katrabaho para palitan muna siya sa trabaho. Pagkatapos nito, tinawagan ni Shinichiro ang paaralan at hiniling na kung maaari ay kanselahin ang field trip, pero nang walang maayos na paliwanag, tumanggi silang gawin ito. Nang araw na iyon, nagsulat siya ng liham kay Ai na nagsasabing lahat ng sinabi niya tungkol sa bakasyon ay kasinungalingan para hindi siya sumakay sa tren. Sinabi niya rin kay Ai kung gaano niya ito kamahal at iniwan ng singsing para ibigay sa kanya sa ibang pagkakataon. Subalit nabigo ang kanyang plano nang mag-text si Ai sa kanya na kinakansela niya ang plano, dahil nagkasakit ang kanyang katrabaho na dapat sana ang papalit sa kanya. Dahil dito, agad na tumakbo siya patungo sa istasyon ng tren pero pinigilan siya ng pulis. Lumalabas na nagsampa ng reklamo ang guro ng kindergarten laban sa kanya, dahil sa pangmumolestya umano niya sa mga bata sa parke noong nakaraang araw. Pumayag si Shinichiro na sumama sa kanila, ngunit agad siyang tumakbo nang nasa kalagitnaan na sila ng daan para magtungo sa istasyon ng tren. Nang sa wakas ay makarating siya sa istasyon, nakasakay na si Ai sa tren kasama ang ibang mga pasahero. Dahil dito, mabilis siyang sumakay ng taxi papunta sa susunod na istasyon at nakarating doon bago dumating ang tren. Pagkatapos, napansin niya ang isang crane na nagtatrabaho sa tabi ng riles at napagtanto niyang maaaring babagsak ito sa tren na siyang papatay sa lahat ng pasahero. Para mailigtas ang lahat, gumamit si Shinichiro ng smoke candle at tumayo sa gitna ng riles. Mula sa loob ng tren, tumakbo rin si Ai patungo sa unahan at hiniling sa kapitan na ihinto ang tren. Sa huli, bumagsak ang crane sa lupa at ligtas ang lahat ng mga taong nakasakay sa tren. Matapos ang pangyayari, tumakbo si Ai palabas at nadatnan niyang wala ng buhay si Shinichiro dahil sa atake sa puso. Matapos niyang mailigtas ang maraming buhay, wala nang nagawa si Ai kundi yakapin si Shinichiro at umiyak habang pinapanood sila ng mga tao. Sa sumunod na eksena, kasama ni Ai, ikwento ni Mitsuo ang lahat ng magagandang bagay tungkol kay Shinichiro at kung gaano ka-espesyal si Ai sa buhay niya. Sa pagtatapos ng pelikula, inamin ni Ai na mayroon din siyang Fortuna's Eye na gaya ni Shinichiro. Siya ang batang babaeng humingi ng tulong kay Shinichiro noon pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano. Hindi na ito naaalala ni Shinichiro, pero nailigtas niya ang kanyang buhay noong araw na iyon. Sa huling eksena ng pelikula, binasa ni Ai ang sulat ni Shinichiro at isinuot ang singsing na naiwan nito bilang regalo.